Good evening! Happy birthday to me. Gina-welcome ko ang tanan. Salamat gid sa inyong pagkadto dire. And I am Jennifer Villegas Suarez, bata ni Sabas Ilustre Villegas, 86 years old. So 11 kami mag-utod and 8 na lang kami nabilin. Kag sa akon man nga experience as I grow up no na sa 8 kami mag-utod. Ang experience ko before habang nagadako ako, mabatian ko na lang ang testimony ko, no? Mabatian ko story sa mga utod ko nga sang gamay daw ako, permi daw ako mahulog. Mahulog sa babaw baol, galapaw sa bintana, paghakwat na lang, galalapaw pagid. So, dira ko makita, bata pa lang gali ako, may mga anghel na gali nga nag-hold, nagabantay, no, nag-take good care sa akon. Kaya ang nanay ko, permi lang, patay na ang bata ko, mako mo mahulog kasi sa second floor sang balay niyo, ruling-ruling sa hagdanan nga pagkalaba-laba. So, ang ginapasalamatan ko, nakaabot ako sa age of 46 years old. With the Lord, 24 years na ako in the Lord, no, sa ministry, sa VCF. So, sa akon nga years, subong ginapasalamatan ko gid ang Ginoo. Just like kayo na, sang pagbugtaw ko, Lord, ano gid bala ang word mo para sa akon? So, na-remind lang ako sa Lamentations chapter 3 na gayaan nyo every morning. Damo man sa mga inagyan sa kabuhi sa sulod sang 46 years. Kaya gani ang ko, Lord, nakita ko na ang purpose ko nga nabuhi ako. Nabuhi ako, I'm living for God, not for anything, hindi diri sa kalibutan, hindi man sa kay sino pa man. No, so karon nga nabalan ko na ang purpose ko sa life ko. Hindi ko na siya ginasayang. Kay before ang life ko sang wala pa ko sa Ginoo. One day, siyempre ang amon nga kabuhi ang life namon before pigado. Nakatilaw pa ko ng pagbugtaw ko sa amon nga panimalay. Waigid ko sa may mabukadan nga pagkaon. Puro tanan nakataklob ang mga kaldero. Siyempre gahapdi ang tiyan mo mahibi ka. Gaya ribiyon ako nagwa ko sa balay namon. Nakita ko ang puno sa ipilipil, din taklas ko gid. Wala akong pili, wala ko choice kay gutom-gutom. Yung taklas ko gid ang ipilipil, amo to ang ginkaon ko. Kagangwa niya na guruwa ang mga bulati sa bulay ko. Daw na, ano kanina tawag? Na purga tuloy sa wala sa oras. So, amin ang story namon. Nangamon balay daw, up and down nga kung kisa makabala ko nagalinog lagi. Pagbugtaw ko, ang tatay ko gali, ang iyang dalunggan, kay bago siya ligo. Siyempre, di ba, pag bago ka ligo, kato lang mo dalunggan. Ginakalot niya, ang balay namon, gauyog-uyog man, kaya abi ko ya, nagalinog. So, in short, nakita ko nga, ang life namon sa tamaan gid kapigado, kay tungod gani, layo kami sa Ginoo. So, sang time nga na nakilala namon ang Ginoo with the life of Pastora Malin, sa amon nga mag-utod actually, ang una gid nga nakakilala kay Lord si Nora Bautista. So, sang time nga to, hindi man gid siya ng totally nga na born again, no? Doon ang inform lang. Pero ang gingamit gid sang Ginoo sa amon mag-utod, ang amon gid nga eldest, si Pastora Marlene. So, sa ministry, kag dito ko nag-abot sa kabuhi ko nga, iba gali pag nag-abot na sa imo ang kaharian sang Ginoo. Amo na siya tong the kingdom of God. So, sa kaharian, ang principle na intindihan ko na, sang natukiban ko na nakaabot sa kabuhi ko ang kaharian sang Diyos. Dito na nakita nga ang kapigaduhon gali hindi inaya sang kaharian sang Ginoo. So, amat-amat hanggang sa hearing the word of God, nagtubo ang pagtuo ko pagi lang gid sa nag-start sa Bible study sa balay namon. So, pamati nga hasta nga nabuo ang pagtuo hanggang sa nakurek ang pagtuo ko nga ang pagtuo gali. Hindi nga pataka lang, basta gatuo lang ko. Pero, sa sige ako ka pamati sang pulong, ang pagtuo gali ginabasayan sa sa pulong sang Diyos. Kaya ang pulong sang Diyos kag ang Diyos isa lang. So, nabaton ko si Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Karon nga 24 years na ako in faith. No, and nangamon kabuhi, just like nabatian nyo man sa mga pasalamat ko sa mga bata ko nga
Para siya hindi mo ni ginandom ning mga mga karon kabalay, di ba usually basically sa tanan amo gining ginandom nga pag magdako ka magkaroon ka sang balay sa lakyan amo na. Pero hindi gali siya makuha sa tudo-tudo kagid ka patay-patay kagid ubra tipon kagid sang damo-damo a kwarta para mahambal mo nga maging successful ang kabuhi mo. Nga mambal mo ay may balay na ko manggaranon ako successful na ko hindi gali. So na-discover ko sa sige ko gid kasik sang pulong kag pamati pagtuon pagi sa ministry nga ni nga na-equip ako na ging train kami kung paano nga maintindihan mo ang pulong ba kailangan gid gali may ara ka sang balaan nga espiritu aside sa may knowing ka na knowing of the truth. Then, ang Holy Spirit magpaintindi sa imo. Ang Holy Spirit nga mo na siya gali ang magtudlo sa imo sang tanan-tanan. So, and now, mambal ko nga sa mga ginpangambal nila, sa mga pasalamat nila, because of my faith. Damo man ko sa nagyan nga mga pagtilaw. Siguro mo nga itong word kagina sa amon man no, sa ministry nga ligtas ang may alam. May laban ang may alam, victorious ang may nabalaan gid. Amo man na ginashare ko sa kapitbahay ko, mga Christian man sila. Feeling ko iba gid ang may nabalaan ka sa truth. Know the truth and the truth will set you free. Kung ano ka dati, makagwa ka gid kung accept mo gid nga ang kamatuoran gali. Amo ina siya ang dalan nga makita mo gid ang imo nga destiny sa Ginoo. Para sining suga nga ni. Ang amon nga kabuhi dulom-dulom gid kagarot. Ang amon nga life ang Villegas family bansag na bansag gid nga ano nang puno sa mga bad words. Ang amon nga balay arada sa kanto sang Baryono. Wala sang adlaw nga wala gid kaaway ang amon nga ginikanan. Sikat ang amon pamilya Villegas. Kada adlaw gid na iya may pusil, may baratatatatat, tumagaway ang ginikanan ko. Dakpo na sang nanay ko ang kalibre katatay ko kagala. Ang amon nga balay nga karag-karag na nagkarabuslot, tagid tapat. Kay pangtirahon sang nanay ko ang nang pagi bala sa pulsil sa lang akon nga tatay. Sa Diyos, bago ka na nga tinuga, ang daan na dula, ang bago mo na ang nagagwa na sa imo. So ang dati nga mga Villegas nga family, puno sang sugal, buyayaw, daw mo na yata ang amon nga pagkaon. Hindi pwede wala sang adlaw nga wala buyayaw. So sa nagabot ang suga, which is the light, the truth, amat-amat na dula atong mga darkness, which is ang buyayaw nga amo na ang cause nga ang kapigado sang kabuhi namon. So and now nagapasalamat ako kay tanan kami magulutod, nakadawat kay Lord. Bago na patay ang akon nga mother-in-law kahapon gali no anniversary sang wedding anniversary ni Pastor Marlene, Pastor Alfredo, and at the same time death anniversary man sang akon nga mother. Tung 24 years old ako, bago lang ako nag-asawa. Before na take off ang akon nga nanay, tung January 22, hambal niya, tagaan ta ka sang kwarta. Ti first time ko ba, niya tagaan ta ka kwarta, hipos ka lang nga, hindi pag-isugid kay tatay mo. Hindi ko ba kung mabalaan sang tatay ko nga nadula ang kwarta niya, hindi abalaan niya na, basta hindi lang pag-ihambal sa iya. First time ko nakabaton sa nanay ko at the age of 24 sang 500, kaya di ba pigado kami. Siling ko, sige lang, buwas lang. Then 23 ko na-receive ang amount nga na. Kay gali ina nga adlaw, tingala ko nga ang mother ko, pertigid na siya ka-happy. First time ko nakita sa iya nga, pa-morning up to evening, ang smile niya bala, hindi mo gid wala gid nadula sa iya. Then amo nagali ng time nga, ginkuha na siya sang Ginoo. Ang kanami lang, sang ginkuha na siya sang Ginoo, bago nabugtuan ang iya ginhawa, nakahambal gid siya sang 3 times nga, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Sa babaw sang church na siya natabo. So, ara kami, tatlo kami nag-uyat sa iya, kalapsi-lapsi sa iya, lipstikan, may matulog siya, gusto niya naman mabangon, may gusto niya naman mangihi, hindi siya makaihi. Kay gali amo nagali tong iya nga, no? And na-discover namon, lalo na kay Pastora, kay natuon na si Pastora nga ara sa uluhan niya. So pag ma-take off gali kita, ang hangin gali nagagwa sa aton nga bunbunan. Dira nagali gagwa ang aton nga spirit. So tang time nga na diraging ko ni Lord ang akon nga iloy. So
nagapasalamat ako before siya nadula, nabaton niya gid si Jesus sa iyang alive. Amo man ang akon nga tatay. So subong nga gabi nagapasalamat gid ako nga karon sa 21 na ba? 21 years in marriage. Hindi lalim ang akon nga nagyan. Napriso man ang akon nga husband, no? Yes. So, siguro kung kulang na gid ako sang pagtuo, hambal ko gani, di ba mahilig man ako magsumba ng mga saut-saut, bala ba si pila kadlaw ga saut-saut ko da sa dalan ka sumba-sumba bala na hindi mo makaya ang pagtilaw nga naprisong bana mo manabala. Pero thank you Lord nga may pulong ako, nakafight gid ako, nakafight the good fight of faith ako. Amna kung gisa mag-away kami, mabatian da sa piyak nga kapitbahay kay Sally. Nag-away naman to sila dyan. Pero kapag gusto kami kasing gitanay, diri kay, ano man, layo sa kabiasnan. Iga ko, galida sa kapitbahay ang amon nga away. Pero hangka nami lang, kay may Ginoo ka na, may grasya ka na nga, dayon-dayon mag-forgive. There's power in forgiving. Actually, nagtubugid ako sa pagpatawad. Una-una, hindi ko kaya magpatawad. Kasi itong time, 2000, nung nag-star kami kay Maring Lablin, naka-star mo kami sa ilang sa Agreda. Nga, ina nga sitwasyon bilang sa imo nga marriage life bala, hindi na ko kaintinding kung ano na ni man daw nabudlayan na ko, hindi na ko kaintinding, hindi na ko, tama na ni siguro, period na lang, tama tong hambal niya nga, madula na siya after 1 year, mabalik nga daw sa wala lang, dula na naman siya. Ti, ikaw daw bata noon ka pa, tapos gagmay pagid mga bata mo. Ano himuon mo, di ba? Wala kasang may nabalan. So, I'm praising God nga may ara kasang mentor. Ibagid ko may naga-mentor ka. Parang bala kay Manny Pacquiao may naga-mentor. So, salamat sa mentor ko spiritually. Consider man namon silang spiritual parents, si Pastor Alfredo kag si Pastora Marlene. So, ibagid ko may mentor ka kay mamangkot ka ba? Te, ano ni man? Ko hindi na lang siguro, hasta na lang gidiri siguro ba? Siling niya, te, ambal mo, may Jesus ka man bala? Ay, oo, may Jesus, gid ko mo pag ang sabat ko. Kaya, te, sige be, kung may Jesus ka, i-prove mo kung may Jesus ka. Then, nakaipos, gid ako, di, ambal niya, siling, ang pamangkot ko naman, paano, be, paano? Yati, i-forgive mo, banggiton mo, gid ang pangalan niya. Di, diba, kung may ara ka sang pain, kaya mo bila banggiton ang pangalan sang isa ka tao nga ginakaugtan mo, di ba? So, sa prayer, nakuha ko, gid. Banggit ko gid ang pangalan niya, gi-release ko gid ang forgiveness sa prayer, gaog to gabi, ginapabati ko gid sa mga bata ko, kay para hindi ko gusto nga maglapaw sa ila bala ang curse. And, na-discover ko na lang, ma-recall ko gani ang pain, di na ko makabatsyag sang pain. So, therefore, na-receive ko gid ang forgiveness salin sa Ginoo. That's why naka-forgive gid ako. So, that is the power of forgiveness. Ay kung wala ka sang forgiveness, hindi mo mabaton ang magsaragid ang pertahan sang langit. Hindi mo mabalaan, mambal mo nga, again, forgive ko na siya, basta hindi lang siya magpakita sa ako, hindi pwede. Drama patunay, kung nag-forgive ka, kaya mo na siya ipainom ng tubig, di ba? Nagbukal-bukal. Dali na, mainom ka tubig, nagutom ka. Di ba mo nang hambay sang Bible? Painom daw ang imo nga enemy, pakanon. Ihag mo, imas-mason mong ulo. Pero daw ka namin nakugon, di ba? Pero sa grasya, sang Ginoo, gid, nakaya ko, gid. So, praise God. So, bunga gabi, nagapasalamat gid ako sa kaayo gid sang Ginoo tong topic namon last time kagabi. Ang goodness sang Ginoo. Yes nga hindi mo ma-imagine nga pag wala ka gid pulos kung wala ang Dios sa kabuhi mo. Tama gid ang hambal nga bali wala ka kung wala ang Dios sa imo. So, mahambal ko nga nabuhi ako sa karon, nga away pa ko napatay sang gamay, baby pa ko patay lang hulog-hulog sa bintana. Sa karon nabuhi lang yan, nakalabot ako sang 46 years because may purpose kang Ginoo. And now, mahambal ko nga, I'm living for God. I'm not living for Brother Jesse Boy. I'm not living for my children o sa kay sino pa man, diri sa kalibutan, kundi I'm living for God. So, gabagiton ko gid ang akon nga kabuhi for a purpose. No, manang bold enough. Tama gid ang hambal sang Psalms nga you become be a bold bolder like a lion.
Nang wala ka uya-uya, balay, buka mo lang gid ang baba mo. Even ang mga classmate ni RJ, gina-istorya ko gina sila, nung kailangan din nila i-receive si Jesus. So, thank you gid sa bunga gabi. Salamat man sa tatay ko. Puro lang amen, amen. And nagapasalamat man ako nga ang tatay ko, diri ko gimakita ang power sang Ginoo. Ang Diyos bala nga buhi. Ay gagmay pa kami, nag-urubo na ini ang phlegm. Gagmay pa kami. Karon may mga pamilya kami, may ubo, kag may phlegm lang gyapon. Until now, ara lang gyapon si Papa namon. God, thank you gid sa gabi nga ni. And I believe nga, as I continue to delight my Lord, my Master in my life, all my desires of my heart, ihatag niya gid tanan. Because as long as nga maging faithful ka lang, kag gusto ko gali i-share sa bunga gabi nga ang tanan nga ini nakita nyo ning material nga ini. Ang isa nga na-discover ko sa sa tithing. Sino diri ang nakabalo about tithing? Sa tithe sin offering. Hindi lang sa money ha, maging sa paghatag mo sang time sa Ginoo. Diri ko gina-discover nga pag na sunod mo gali ang principle sang Ginoo, ang cycle ng bilog nga nasa salamin nga na hindi mo lang gid siya pagut doon, sige-sige lang gid, sige-sige lang gid. And ikaw na lang mismo matingala nga di nagarali ng mga bagay nga ini. Damo gamito ng Ginoo. Kaya nga ang ginpa-frame ko gid ng plug nga Canada kay amo na ang katas ang Canada nga ginagamit sang Ginoo because gani may ara kasang connection. Kagang tao nga nagasupport sa amon, gambal lang din nga, I'm broke. Tapos pagka next month, mapadala na naman. Ako naman, naga-question man ni Lord, nagambal na siya, broke na siya, dudugay mapadala naman. Because of tithes and offering gali. Basta wala ka lang naging nagalawib, basta tuod ka lang sa imong tithes and offering. Sa 10% mo, ihatag mo gid ang buo, kaya ang Ginoo magbalo, sobra-sobra gid. Ay, kung ako lang isipon, kung mahilig na daan ako maglista-lista na mag-audit gani. Maglista-lista. Kaging total ko ang bilog nga isa kabulan nga sa ginabaton ko. Nagdako ginang mata ko kay nang times 2 siya ba ang amount niya. So mamis kabalo do di na siya nagaling. So dira mo gid makita nga for if you are carefully and fully obey my command, dambal niya sa Deuteronomy 28, I will bless you sa tanan nga bagay. Kaya ang tanan nga bagay gali pag once gina-acknowledge mo ang Ginoo ang tag-iya, i-acknowledge naman ikaw sa tanan man nga bagay. And one thing pagid nga napasalamatan ko sa subong nga amo niyang edad ko, praise God nga na-receive ko na ang Ginoo, ang pulong, may Holy Spirit nako, may prophet pagid ako, may pastor pagid ako nga rebuker. So salamat sa rebuke kay natadlong ang amon nga mga tiko-tiko nga mga sungay kag mga bangkil nagarakakas na siya tanan. Plus may angel pagid kami nga na-assign nga every time mag-pray ka ang Ginoo nagapadala sa mga angels which is naga-back up sa imo. Even sa protection adlaw-adlaw kinahanglan tagid ang direction kag ang provision. So that's all. I give all the glory to God and God bless us all. Sa nubo nga istorya, memorize niya gid ang mga bata niya. Seldom kakakita sang tatay at the age of 86. Pero niya ginambal, may kwarta ko da, itigana ko gid na sa inyo tanan. Pero niya gid ginambal. Bisan si Amado nga bata niya nambalan niya, 8 ng bata ko kabalo ka, bata yan na ginambalan niya, 8 na sila. So tagaan ko gid na sila. Bata niya ginambalan niya. So amo na gani nga nagapasalamat ako nga atuod gid ang request sang tatay ko sa iya sobre permi lang bless my family. Kung katatlo na siya magsimba, katatlo man na siya magsulat sang bless my family. And it was so. Ang Diyos gid ang nag-bless sa amon tanan. Bisan wala dring iban ko nga utod. Amazing no, dako ang ulo nila bisan wala sila sa Ginoo, makita nila ni pero ginaproteksyonan gid sila sang Ginoo tungod sa pangamuyo man sang amon nga tatay. So i-wrap up ko na lang ang story ni Jennifer. Isa lang siya sa mga libo-libo, thousand nga tao nga wala gid from nothing to something. Because that is the glory of God. Ang Diyos gusto niya magpakilala sa aton.
sang una, muwan kita sina, di ba? Kwartahanay gid. Abi naton may kwarta tayo, ano na ta, no? Daw sisikat, supoy na kita kung may kwarta ta. Hindi kwartang sabat, gali. Kami halingin kami sa kapigaduhon. Siguro makasilingid ako nga kwarta gid ang kinanlan, kay manti halingin kami sa kapigaduhon. Pero, when you study the word, ang pulong sang Ginoo nagahambal gid information nga siya gid ang source sang tanan. So, kung hindi ka kakilala sang source ang kabuhi mo, you end up to nothing. Mapauli ka sa duta. Okay? Mga classmate ni RJ. From dust to dust, we will return. Siyempre, sa una, religious man kami, why na yan sa bulungugan na, basta kwartahanay. Siyempre, sa business ka, di ba? Pero, ipatisting gid sa imo sang Ginoo, i-prove niya gid sa imo nga hindi kwarta ang kinanlan sang tao. Subong COVID away na lang gid ang breath. Di ba? Wala ka pa gani na COVID, gakapatay ng iban. So fragile ang kabuhi. There are two lives that we are to know. Duha ka kabuhi. Ang physical, nga kung diin, nagapangita ka mo kwarta, nagatigaang, nagapangita pagkaon, kag ang spiritual. Ang spiritual nga kabuhi, amo ini ang pinaka-original nga kabuhi. Kaya ang physical, temporary. Bisan ano mo kapalangga, bana mo, kag mga bata mo magkaramatay na sila, bala sa imo tupad, di sila permanent. So sad, di ba? Pero ang tunay nga permanent ang imo espiritu. Espiritu kita nga may kalag nga ginbutangan sang lawas. Ang lawas naton temporary. In the book of Romans chapter 8, if you can find carnal-minded person is dead. Para mas ano kita. Kung ara kita sa kalibutanon, ang aton mind puro kwarta. May Diyos ka man, pero ang Diyos mo wala gambal, wala gasabat. Kuan inang hindi espiritu ang Diyos mo. That's why mas gusto mo dito sa may mga santo ninyo, kay para hindi sila kasabat. Para kung gaymo ka sang sala, hindi ka kitaon. Laman bate, wala kita, wala batsyag. Diba? Patay nga Diyos. Pero, ang tunay nga Diyos buhi. Amo gani may rebuke, may correction. Kaya syempre, ang gadalas ang kabuhi, mind. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. So, duwa ang kabuhi ta. Para sa tong ginsampol ko, kita gusto ta may freedom kita. Damo ang tao nagkalamatay because of freedom. Sa nimang kabataan niya, nigapalagyo sa mga ginikanan nila because of sermon. Di nila gusto sermonan sila. Tama? Kita sa una mo mana. Supakon tagid. Kay manti gusto tayo may freedom kita. Freedom nga ginamin naton is pagusto kita. Pero pag naabot kita sa point nga madakpan kita kay nakasala kita, na lost naton ang freedom naton. Plus baka kay Jesse Boy, di ba na preso siya. Anong nakuha sa iya? Freedom. Hindi niya magamit iya passport. Wala siya sang magamit. Makulong siya because nadulaan siya sang freedom. Nga aman, kay ginsupak niya ang law diri sa duta. So duha nga aton kabuhi. Pareho man sang bird. Ang bird, ginalagas-lagas ko ang bird. Nahadlok ang bird sa akon, ginalagas ko kay gusto ko dakpon. Ginasample ko na pero para mas klaro sa inyo. Doon na batyagan sang bird nga daw hindi na siya, maapiki na siya. Ara na gid ako. Gusto ko siya dakpon. Kay gusto ko siya, siyempre, automatically, ang mind man siguro sang bird, balaan niya nga kung madakpan siya, hindi na siya kapagusto, di ba? Right? Amo na gapanago kita, di ba? Yung people, gapanago kita. Sang aton mga ginahimo. Gatinikal kita, kay balantang ako madakpan kita. Madulaan kita sang freedom. Now, atong bird, sang nabalaan niya nga dito na siya sa pinaka-point, nga hindi ko nga madakpan na gid siya, naglupad siya. Unang gusto ko ipakita sa inyo, there are duha ka kabuhi ang aton kabuhi diri sa duta. Manumano,
kag supernatural. So may ara gid kita iya nga abilidad nga makalupad kita, or in other words, ang Ginoo nagpabalo sa aton nga may pamaraan ang Dios ara sa Bible. Prasini, kung sa mano-mano lang di ka patindog balay ning mag-asawa. But because of the principle of God, ginprove sang Dios nga pwede gali ka magpapatindog balay. Once nga nag-access ka lang sa Diyos, nga may capacity, may ability, may principle siya sa langit. Diri sa duta ang prinsipyo, kwartahanay. Muna 10%, kung mapautang ka 20%. Oh. Pero dito sa langit, kung gahatag ka sang imo nga bahin, nagsunod ka sa principle, sigurado gid nga ihatag ni Lord sa imong promise. So there are two principles nga diri sa duta, mano-mano kag dito sa supernatural. Ang supernatural is ara sa pulong. Now, isa lang si Jennifer sang test and proven nga kung magsunod ka gali sa Ginoo, may ara gid siya mihura. Siyempre, ganda ko ang imo abilidad kong imo. Ako pa na, milyon balay ko, ako na, ako ginananing kamot, pawis at dugo ko na. Diba? Usually, amo ng tao. Pero, kita, mas nami gali nga ginahatag sang Diyos sa aton tungod na nga budlay kita sa pagsunod kay Lord. Magsunod ka sa Ginoo, mabudlay, yes! Wow, nung tinikal mo, wow, no ang tanan nga, budlay kay doon naanad kaya imo sa worldly life. But God said, if you're carnally minded, anong carnally minded? Worldly. Kung kapamuyayaw ibang tao, kapamuyayaw ka man. Kung siyempre, hindi na sa Ginoo imo kabuhi, ang tawag sa imo, carnally minded. Now that you are carnally minded, ang imo kabuhi, dead before the eyes of God. Dead. Paano na nga napatay kay buhi ka man, gakaong ka man? Wala ka sang wala ka sang tawag nga love. Kailangan baklon mo ang love. Love, peace, joy, inatanan nga bunga ara sa imo kung ikaw may mind ni Kristo. So, budlay ang pangabuhi isang tao. Bisan may kwarta pa siya. I guarantee you, pinakabudlay ang emosyon. Yes. Ang kwarta makita mo. Basta magtrabaho ka lang, may kwarta. Hello? Yes. Pero ang emosyon, hindi mo na mabulong sang kwarta, butang mo 1,000 nga may fear ka. 1,000, di makuha ang fear ko, ha? No, di ba? So that is what we call supernatural. Nga makuha sang tao. Nga bisan ihaboy ka sa diin, basta kay gaangot ka, may wifi ka sa langit, sigurado hindi ka ginbagot man. Hindi ka, of course, kailangan i-shout out agad ina. Proud ka kung born again ka. Mga tao, sa karon di pang maglibog. Patanaw mo yan, religion lang gid. Ang religion di ka salbar. Ang pakipag-angot mo gid sa word amo na makasalbar sa imo. Pag maglapit na tayo mapatay, mag-off ang aton nga. Sinanay ko napatay sa ako na tubangan. Nakita ko gid nga diri nagagwaang sa bunbuna ng imo nga spirit. Butangin niyo sang higot ang spirit kag plastikin niyo base magwa ang inyo mga kaluluwa. Hindi nyo na mapunggan. Because ara na siya dira. The moment nga magwa na siya, tapos may sound. May sound nga daw, inang tanom bala nga ginagalbot sa, crack, crack, crack. Amo na, nagagwa na siya. Nga mo na. Kaya dira ko gid nakita. Privilege ko gid nakita ko ang nanay kung paano napatay ang isa ka tao. Now, ang pabangkot, kung mag-separate ang imo kalag, di na siya makadto. Kung wala ka relasyon sa Ginoo, sigurado gid impierno ka. Bisan ano ka pa kaayo nga babae, ano ka pa kaayo nga lalaki kay way ka relasyon. That's our burden. Kaya bisan mag-inano kita, bisan way kita balay, basta may relasyon ta sa langit, wala na ilubong kita, bakay may ara kita relasyon, may paulian kaya.
Gasalig ka gid sa balay mo nga. May mansion ka diri. Yes, okay. Pero paano naman kung magwang imo kalag, diin siya makadto. Kung diin, kung ano ang imo activity everyday, amo ina ang kadtuan niya. Muna gani sinila, si Lula pala, pala silhig. Pagkapatay, may nagapanilhig, bisan wala na tao. Kaya totoo ang kalag sang sang tao. Sabi man ko ta sa imong tupad, ano ang unod sang isip mo adlaw-adlaw? Kwarta? Well, sa kwarta ka magtapik. Kami sa una, numero ang amon isip ni Pastor Alfredo, numero sa aga, numero sa ugto, numero sa hapon. Daw pareho lang sa meditate my word day and night. Sa una sa amo niya, meditate money day and night. So, why kami panahon magsimba? Why kami panahon magbasa Bible? Why gid kami panahon sina? Pero salamat sa nakita namon nga ang tanan gali ara sa pulong. Kung makaadik ang shabu, mas makaadik ang pulong. Kaya ang pulong, makita mo dahil ang resulta. Alright? Nagaulan? Alright. Nangagin payungan ang Alright, so carnally minded. So I want you guys to check your heart. Damo na ko nabatian. Pero ini ang pagkaon, magwa na sa inyo nga lawas, ma-CR ka mo, mapuno ang septic tank nyo. Pero ang pulong nga mabatian nyo, magsulod sa heart nyo. Ang heart is the spirit nga ang magwa. Dala niya gid ang chips. Amo na ako mahilig ako, bahala na wala ko kwarta, mahilig ko gwa ang ako nga pamilya. Ginagwa ko na sila permi because I want memories. Gusto ko gid nga madugangan ang mga memories namon, nga mga mag-utod. Kay kung mapatay na kita, dala-dala naton ang memories. Hindi naton madala ang pinggan nga porselana. Hindi naton madala ang nami nga mga figurines, ang aton nga mga alahas, hindi naton madala. Pero ang memory mo nga ayon sa pulong, amo gali na siya ang chips nga madala mo when you go out. Pinakaimol ang tao nga wala sa pulong nga memory. Pinakamanggaranon ang tao nga every single day naga-enjoy siya sa pulong sang Ginoo. Kaya ang pulong Dios, nagaupod ka na nga daan. So makubid ka man, way ka labot, mamikron ka man da kung ano. Wala ka na kulbaan, way ka na hadlok kay nga balaan mo ang imo nga kalag nag-join na sa kalag sang Dios. Amen. So matindog kita tanan. So hopefully that to be carnally minded is flesh and you're going to die. Ano mga carnally minded? Daw wala lang sa sex sa aton. San sino maka-sex daw mga batu. Ano pa? Ang mga carnally minded? Pamuyayaw, left and right. Ano pa ged? Addiction, hindi lang sa shabu mag-addict, sa kwarta, addict ka. Ano pa? Fornication, bisa may asawa ka, dalaga ka, mahilig ka mag-sex, binata ka, ga-sex ka, why kasal, fornication. Gina-hate na sang Diyos. Kung ang Diyos mo, wala bati, wala batsyag, wala kita, kahoy ang Diyos mo. Pero kung ang Diyos mo nakabatsyag, nakabati, nakakita, ang Diyos mo balaan nga Espiritu ni Jesus. So we are introducing Jesus, tanang ginahimo naton ang paraan. Birthday, kung ano man mga naton, nga ma-celebrate gid kita, pwede man hindi. Because we wanted to give God the glory. Bala nyo, mahalaga sa Diyos ang glory niya. Ano ang glory ganiya? Kahimuan niya. Look at the sky. Kita ka mo, sino nga tao ang makahimo sang sky? Sino ang tao nga makadrawing sang dagat? Sino nga tao ang makadrawing sa buhol? Ha? Chocolate Hill. Sino nga tao maka-architect sina? Wala. Gusto niya gid ma-recognize mo nga siya ang Diyos nga gid halinan sang tanan. Amo lang na gid ang ginapangita ni Lord kay ang tanan nga material nga bagay di kwarta, iya na.
Wala na siya na ano kung maghatag mo sa simbahan, wala na anong Ginoo kay iya na. Ang iya ginapangayo sa imo na ma-recognize mo lang nga siya ang tag-iya sa imo. So you start to say, thank you, Lord. Wow, ang ginawa ko gali imo ini, ang akon gali nga tanan imo ini. When the time comes when you die, hindi na mahalaga sa imong pera. Hindi na mahalaga sa imo ang balay mo, ang salakyan mo, ang bata mo kung nag-aagaw buhay ka na. Hindi mo na mahalaga bisan ang imo pagid nga educational attainment, wala na. Gaamo ka na mo. Abi ang bala sa imo to, preparahi ang last breath mo. Na kung diin ka makadto, bata tigulang. Amen? So, amen means I agree. So, tonight, God is speaking to you. This is very important. Pag pauli nyo, busog na kamo sa pagkaon, may unod pang inyong kalag. Na kung mag-separate man ang kalag nyo, hindi natin mabalaan. Ano na, anak? Cake? May unod man ang aton nga tiyan, okay lang. Pero ang kalagid naton ang ginasalbar. Nagkadto di si Jesus, ginalagas niya ang imo kalag. Look at your neighbor, ang kalag mo bala nalagyo kay Jesus o kung nagapalapit kay Jesus? Amo nang ginalagas ni Jesus ang kalag mo. Ano gani ang kalag? Mind, will, and emotion. Si Satanas, ginalagas siya man ang kalag mo. Duha ang galagas. Abi ang bala sa imo tupad, sino ang ginapalagas mo? Kay sino ka nagapauyat? Tama ba? It's a matter of choice. So tonight, bilang remembrance niyo sa birthday ni Jennifer, ang life niya, gusto niya maging productive. Kita man, to the last breath. Kung mapatay kita, I hope damo-damo magwali sa akong bangkay. Agud to nga damo, mabuhi nga kalag. Amo na, purpose gid ang Diyos ang importante. Kay tandaan nyo, bisan ang ginlikit nyo nga mga 1,000, mga sinsilyo nga binaldi, hindi nyo gid na madala. Nakita mo si Badong ang iyang alkansya? Mahilig na siya mag-alkansya ng kawayan. Oh, hindi siya yung magbangko, makawayan. Siya. Ang friend niya, patulog niya, bitbit ang friend niya, papunta na dyan sa... Simple lang, daw, decorative. Ubus ang kwarta ni Badong. See? Hindi kagid makasalig sa imong kwarta. Nang lapsi lang siya, doon siya, wala na, hapon nga, kawayan. Didala na sa akong migo, na. Diba? Tanan to, may 1,000, may 500, tanan-tanan. Hindi siya kabangko mo, gusto niya gidya ng kawayan. Balan mo native style. So tonight, this is just to let you feel para isa kita ka pamilya, isa ka dugo, kag isa ka pangalan ni Jesus. Hindi man kamo Bilyeges kami, ibang apelyido nyo, pero isa lang ang apelyido na binigay ng Diyos sa atin, Jesus Christ. Christ is our apelyido. That is our identity. Kag ang iya dugo, gapanalaytay sa aton kung batuno naton siya. Then we become brothers and sisters in Christ. Okay? Lift up your hands. I want you to close your eyes. Bisan dati ka na, search your heart. Allow God to search your heart kung tuod gid ngara. Siya base dira lang siya sa inyo nga una-una. Pwede nyo siya malipatan. Pero kung sa tagipusoon nyo siya imbitahon, He is willing to live inside of you. And when you found that the Holy Spirit is living inside of you, may ara nga nagahutik sa inyo, kang mag-guide sa inyo, adlaw-adlaw sa pangabuhi nyo, mag-protect sa inyo kung nagabiyahe ka mo, maghatag idea pagid para maging maayo ang inyo pagdala sa inyo pangwarta, sa inyo pamilya. Everything. Jesus is everything. All you need to have is Jesus. Okay? As you lift up your hands, close your eyes. Hindi kita mag-istorya-istorya, anay-anay, kay personal ining decision. Amay, salamat sa imo bugto nga anak.
ginpadala mo diri sa duta para mapatay agud to magbayad sang akon mga sala. Patawara ako, Lord, sang akon kakulangan, sang akon sala. Tonight, ginadeclare ko nga si Jesus ang akong Diyos, ang akong manluluwas, ang akong nga healer, ang akong deliverer, ang akong tanan. Jesus Christ is my Lord and my Savior. Nagatuo ako ng imo balaan nga Espiritu. Magasulod sa akon. Kag istaran mo ako. From this day forward, i-guide mo ako. I-lead mo ako sa tama. Kag ang pangalan ko, ilista mo gid sa libro sa mga buhi. Ano man ang matabo sa akon, matubang ako sa imo. Nga sigurado ako sa imo ako mapauli. Inigid ang akong pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Ang tanan magsilinga, Amen. Now, turn your eyes to your neighbor and say, welcome to the family of God. Amen. So, let me pray. Lift up your hands. Their story will be his story, will be the history of Jesus, so that people may know that Jesus is alive. Father, this is our prayer, and we rejoice tonight together with the thousands of angels joining us in celebrating this day. In Jesus' name we pray. Amen. All right. Everybody, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. It's a perfect motivation. Feel the vibe, enjoy the fascination. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hale and hearty, what a combination. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday